Okay, good morning guys. Dito tayo, Kawasaki Fury. Pajama boss. Susiyan ko? Susiyan mo. Okay, pajama. Walang power guys, makita nyo na lumalabas sa ignition coil. Okay, pajama sir. Okay naman. Itong motor na to, yung ganito, battery operated to. Ang sabi sa kanya nung una niyang pinuntahan ng mekaniko, nagpunta siya sa ibang mekaniko kasi hindi niya ako inabot nung nakaraan. Palitin daw yung piston ring kasi daw maghirap padyakan. Hindi po ganon. Mas matigas po padyakan, mas maganda po kasi mas malakas ang compression. Kapag ka naman po malambot, ibig sabihin loss compression, dun po pwedeng valvula, pwedeng piston ring. Pero sa lagay po nito, hindi po piston ring kasi matigas naman siya sipain Kumbaga lumalaban naman yung kick Ibig sabihin po hindi palitin yung piston ring. Kaya ho ayaw umandar dahil walang power na lumalabas dito sa ignition coil. Ngayon po, simple lang yan. Kapag pinadyakan at hindi umiilaw to, alam nyo na kung anong ibig sabihin. Walang power na lumalabas dito. Ibig sabihin walang dumidiretsong kuryente sa ignition switch. Kaya walang isusupply sa ignition coil sa CDI. Anong pwedeng maging cause? Fuse. Unang isipin agad fuse. Kasi manggagaling yung power sa battery. Pagka walang battery sa rectifier, galing siya ng charge coil, ng stator coil papuntang battery. Pagka walang battery, syempre re-recta yon. Dadaan muna ng fuse, pupunta ng susian, papuntang CDI, tapos ibabato rito. Hindi dahil matigas sipain ni loss compression, papalitan ng piston. Ang tingin ko lang dito ay fuse. Fuse lang ang sira nito. Kasi walang power, pati rito. Dapat kasi pag pinadyakan mo, iilaw tong neutral light Sa kanya hindi umiilaw Ayan walang umiilaw. Ibig sabihin, source ng power ang sira. Source ng kuryente, hindi sa engine ang sira. Tingin ko dito may problema. Titignan natin. Ayan putol ang fuse. Malayo po sa sinasabi nung mekaniko na pinuntahan niya na piston. Matigas sipain, papalitan ng piston, hindi po. Tignan nyo muna yung source ng power. Kung may power na lumalabas sa ignition coil. Pagka walang lumalabas na power sa ignition coil, saka lang pumunta sa ibang parts ng motor. Huwag yung palit ka agad ng palit. Tapos ang mamumroblema yung mga customer. Subukan natin, irerekta natin. Asan na yung wire? Pawa ka ulit. Bigyan mo lang ito nasa ako. Buka natin kung anong mangyayari. Buka tayo ng mga dalawa piraso. Nung nakaraan pa raw ayaw umandar nito. Ilang araw na? Isang linggo na ba? Oo, isang linggo yan, hindi na umandar. Subok muna natin yung ganito. Tignan natin kung tama yung sinasabi ko o mali. Putok agad. Putok agad. Guys, ibig sabihin grounded. Merong grounded. Pumaputok yung fuse Merong grounded dito guys. Ngayon, hahanapin yung grounded na yun. Kung saan yun ang gagaling. May grounded dito, may grounded. Pagka ganun pumuputok ang fuse, mayroong grounded. Kaya ayaw niya. Okay guys, hanapin ko muna yung grounded. Tapos papakita ko sa inyo mamaya. Okay guys, ito na. Maandar na siya. Ngayon, ganito yung ginawa ko para mahanap ko yung grounded. Kasi diba grounded siya. Ang ginawa ko, isa-isa kong tinanggal. Una, tinanggal ko to. Tapos i-check ko kung mag-short sa fuse. Pag hindi, pag nag-short pa rin, baklasin mo naman yung susunod. Ang ginagawa ko, pag naghahanap ako ng grounded, gumagamit ako ng test lamp, o kaya naman ganito, binubunot ko isa-isa. Una kong tinanggal yung busina, tapos tinanggal ko yung sa starter motor,
Tapos yung sa mga switch, sa mga ganito. Hugutin nyo lang siya isa-isa. Kung saan siya mawawala yung shorted, ibig sabihin doon. Kapag katulad nito, hinugot ko to rectifier, hindi naman nag-short. Ay, hindi naman nawala yung short, shorted pa rin. Dito ko siya nakita sa may gasolina. Yung gauge ng gasolina, doon nag-short. Ang ginagawa ko, hinugot ko isa-isa. Nyari, ugutin ko muna to. Tapos check ko kung may shorted, kung nag-shorted. Pag hindi, pag nag-shorted pa rin, bunot ka ulit na isa pa. Pag nag-shorted ulit, bunot ka hanggang sa mawala yung shorted. Kung saan mawala yung shorted, yung nag-i-spark, doon ibig sabihin, doon yung grounded. Tulad nito, inisa-isa ko siya hanggang sa makita ko yung pinakahuli. Dito ko siya nakita sa may gauge ng gasolina. Ngayon, umaandar na siya. Subok natin. Kanina ayaw mandar. Kasi walang power. Ang sabi ng mekaniko na una niyang pinuntahan, piston ring daw ang papalitan. Hindi po ganun ano. Hindi po piston ring kaagad. Lalo't maganda naman ang compression. Nakabit natin yung ibang wire. Pinagtatanggal ko kasi ito kanina eh. Hindi ako na. Yan. Hanggang sa makita ko yung pinaka shorted. Kasi makikita nyo naman eh, mag-i-spark sa fuse. Ang ginagawa ko dun sa fuse, para hindi ako papalit-palit ng fuse, nilalagyan ko lang siya ng wire. No, pagka nag-spark, ibig sabihin hindi doon. Ganito lang ginagawa ko guys, oh, para hindi ako gumagamit ng maraming fuse. Yan, binabalutan ko siya ng wire. Yan, oh, sa gitna. Yan, nilalagyan ko siya ng wire. Para hindi ako para isang fuse lang gagamitin ko. Makita nyo yan, mag-i-spark naman dito yan eh. Isa-isa ko siyang chine-check. Hanggang sa makita ko. Sabi ng unang mekaniko na pinuntahan niya, sira daw piston ring kaya umandar. Nung dinala niya rito, tinignan ko sa ignition ko, walang power. Ngayon pag sinusi mo, meron na siyang neutral light. Pag pinadyakan mo, ayan, andar na siya. Dapat po, pagka mag-check kayo nito, alamin nyo muna kung anong motor siya, kung battery operated o stator dependent. Pagka stator dependent, kahit po shorted yan, umaandar pa rin. Pag battery operated naman at pag sa battery operated, pag may shorted, hindi yan naandar. Sa stator dependent, nakahiwalay po kasi yung supply ng CDI sa positive ng battery. Hindi katulad nito ng mga battery operated, kasama lahat yan. Yung mula sa supply ng battery, lahat ng sinusuplayan yan, kasama yan. Mula sa CDI, mga switch, mga signal light, tail light, magkakasama lahat yan. Sa stator dependent naman po, ang magkakasama lang yung mga accessories. Pagdating po sa CDI, nakadepende na po yan sa stator sa pulsar coil. Kaya kahit shorted po yung stator dependent, kahit may shorted yan, aandar yan, pero magpuputok ng fuse, hindi gagana naman yung mga accessories tulad ng busina, signal light. Dito po sa battery operated, oras na may shorted dyan, puputok ang fuse, walang supply lahat yan, patay lahat po yan, pati CDI, kaya hindi siya andar. Kaya unang dinala rito, tinignan ko agad kung may power dito. Nung walang power dito, inisip ko agad shorted. Tinignan ko dun sa neutral light, walang ilaw, tinignan ko yung fuse, putok. Nung sinalpakan ko ng wire, nag-i-spark pa rin siya, pumuputok pa rin. Kaya ang ginawa ko, isa-isa ko siyang hinuhugot. Hinuhugot ko yung mga wire tulad ng mga yan. Hugutin ko yan, titignan ko doon kung mag-i-spark. Pag nag-spark pa rin, huhugot ako na ibang wire. Titignan ko kung mag-i-spark. Ganun lang po. O kung gusto nyo mas mabilis, gamit kayo yung test lamp. Pero kadalasan mo kasi, ganun lang ang ginagawa ko. Kung hugutin ko lang yung mga wire para alam ko agad kung saan. Tapos, titignan nyo yung supply ng positive. Galing sa susian. Kasi pag sinusi niya, saka nag-spark eh. Yung supply ng positive, tignan nyo. Kung saan pupunta lahat yun, hanapin nyo siya doon. Kanyari, yung supply ng positive, alam nyo naman kaagad, mga accessories kaagad yan ang pupuntahan yan. Tulad ng signal light, busina, tapos tail light, yung starter motor, tapos yung flasher relay, yung sa gasolina. Yan lang naman po yung mga pinupuntahan ng power ng battery natin. Kaya madali lang siyang hanapin kung tutusin. Okay, ibubuhin ko na to, tapos ibigay na natin dun sa may-ari. Sana may nakuha kayong diskarte rito sa video ko.
At tandaan nyo po, no, kapag battery operated ang motor, oras na pumutok ang fuse, ibig sabihin may shorted. Pag may shorted, hindi po magsusupply ng power yan kaagad. Ngayon, sa stator dependent naman, kahit shorted, under pa rin. Kasi hiwalay ang CDI, supply ng CDI sa battery. Nakadepende po ang stator dependent sa stator palagi sa pulsar coil. Okay po, salamat.